po yung mag-asawa. So ito pong kanilang bahay ay tumutulo. Ito yung buwong binibidyo namin ay yung aming pang krudo ay pabalik, ibibigyan na lang pambili ng trapal. Ayan. So at dahil nga sa pabugso-bugso ang ulan sa panahong iyon ay nakita namin na malakas ang tulo ng kanilang bubong. Kaya nagpasya kami na bumili ng trapal. At dahil nga sa hindi pwedeng akyatan ang bubong dahil sa maliliit lang kawayan na pinagtalian ng nipa ang itaas, kaya maingat itong inakyat ni Brother Carlito para madalian ang trapal doon sa itaas. Dahan-dahan at unti-unti nakuha naman sa tiyaga. Ang atin lang namang hinahabol ay para hindi na sila nagsisiksikan sa isang sulok sa tuwing umuulan. Papa, agay! Hindi, doon sa may abuhan lang yan. Hawak lang mabuti ha. Ito pong pinapala namin ng trapal, yan lang ang part ng bahay na doon silang magpapamilya. Itong medyo mataas na pinagdugtungan nila ay sa nanay ni Sister Rosel. Si itong born again, minsan natin nakausap at talagang hindi interesado kasi born again daw siya. So ibig sabihin sila ay binigyan lamang ng bahagi ng bahay at ito yung tumutulo. Ay, meron pa palang tali sa ilalim. Kung inyong makikita ang ilalim na tinutulugan nila, talagang napakababa lang nito. Hindi talaga siya matatawag na bahay kung tutusin. Ang isa pa sa nakita ko kailangan nila ay CR dahil wala po silang sariling CR. Yung maliit na bata ay nakakatuwa, marunong magluto. Actually, doon sa isang video ay nakita namin na naggigisa siya ng ulam nila. So ayan, at nung malapit nang matapos mga kapatid, naikabitan natin at natalian na ito ng maayos. Kaya umuwi muna tayo para maghanda sa magiging programa sa kinagabihan. Nang matapos ang buong seminar, bago kami umuwi ng Manila ay binalikan namin ang bahay nila Brother Carlito at Sister Rosel kasama ng ilan sa ating mga kapatid na magsisilbing mga tagapamangalaga sa mga bagong binyagan. Hindi nila alam pupunta natin mga kapatid. Pakita ko na sa inyo yung pong kinabit nating trapal kasi nga tingnan mo naman biglang naulan dito. Ayan may mga tubig sa kalsada. So hindi po. yan na yung umaatin din yan. Maatin din yan. Lagi, kaya lang nalilate lang siya. Yan, makikita natin dito. Mga kapatid. Ayan, ito na yung bahay. Ay, mga kapatid niya So ito yung bahay, pero hindi ito yung kanilang yan yung bahay, pero ito hindi sila diyan. Ito sila. Ayun Tapo. So ito yung nilagay namin na trapal. Brad. Good morning. Ayan. So tinulapulan muna namin ng trapal para ito lang yung sa kanila, yun hindi yun, ito lang talaga. Ngayon kung i-yero natin ngayon yan, ito naman hanggang dibdib ko yan. So sobrang baba, mainit. Ito
ang trapal ay sa ngayon maganda naman. Kaya lang, ay ang trapal ay ulan-init, hindi natagal niyan. Pero yung nipa, pag masinsin, ay tumatagal din kahit paano. So, ang gagawin natin ay ipapalitan natin ng nipa. Mag-alak ka rin ako. Mama ko po. Yan. So, ito po yung ano, ito yung loob nila, oh. Ah! Ikaw ba yung nagluto dati nung pagkulam doon? Marunong siya magluto, eh. Yan, sobrang, dito lang po sila mga kapatid, oh. Ito yung kanilang higaan. Yan. Ayun. So, ito yung lalagyan ngayon. No, ayan, tinanggal na nila yung plastic dito sa loob. Nakita po ninyo ang sitwasyon. Kaya, kung magkakaroon lamang ng budget sa pagitan ng pagtutulungan ng ating mga kapatid at mga follower, ay alam ko na kung ano ang gagawin doon sa bahay. Patataasan ito, idudugtong lang doon sa kabuuan ng bahay at itutulad lang ang hitsura para maging mataas ang bubong. Ibig sabihin, pwede na itong kabitan ng yero. So pansamantala, yan lang po muna mga kapatid sapagkat wala man tayong budget at yan lang po yung aming makakayanan na ibibigay. Kaya ipanalangin natin mga kapatid na sana ay ating mga bagong kapatid na ito'y matulungan man lang natin. So maraming salamat po sa mga followers, salamat po sa mga nanalangin sa amin patuloy. So ito po yung isa sa ministry namin nagawa sa lugar ng Bicol at ito po ay naging bahagi sa aming makasaysayan na pagpapagamit sa Panginoon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Salamat po sa inyong mga panalangin. Siya'y tumitingin sa'yo, saan ka man pumunta. Alam mo ba, si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan. Tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. Siya'y tumutulong sa'yo, alam mo ba, sa iyong problema. Siya'y tumutulong sa'yo hanggang malutas mo. Alam mo ba, si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan. Tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. Dahil nagmahal ka sa Kanya.